ngayon kung ano po yung topic natin. Sino po nakaalala nung topic natin last Sunday? Sino po? Sino po yung nakaalala? Ay, wala. So, ayan. Salamat po. Pwede ba tayong mag-forward na lang dito? Dito na tayo, yung mga kabataan, dito tayo para maiwasan natin magkwentuhan dyan sa likod, mag-cellphone. Dito na lang tayo sa unahan. Yan, wala naman nakaupo sa unahan. Praise God. So magsabi ng amen yung ready na pong makinig. Praise the Lord. Palakpakan natin muna po ang Panginoon. Hallelujah. So from anointing to assignment. And ngayon naman po, from assignment to faithful action. Amen? Kung magbalik-aral lang po tayo nung nakaraan, parang walang electric fan, mainit. So, naalala niyo po yung last Sunday po, di ba po? Ano po ang purpose ng Diyos kung bakit po tayo in-anoint? Amen? So, lahat tayo, we are anointed by God. Amen? Tayo pong lahat ay pinahiran ng langis. Tayo po ay binigyan ng kapangyarihan because the Holy Spirit ay nakatira po sa atin. Amen po ba? Amen. So, inassign po tayo ng Lord. Binigyan tayo ng assignment. Lahat po tayo, merong purpose kung bakit po tayo nandito sa church. Not just to sit down and relax. Amen? Hindi lang po tayo tinawag ng Lord para umupo at magbutas ng bangko. Hello? Tayo po ay binibigyan ng task, binibigyan ng assignment according po sa ating mga gifts. Amen? And most especially po, ang talaga pong kalooban ng Lord, ang talagang offices po ni Jesus, ang office po ni Jesus ay walang iba kundi maging mag-testify tayo at mag-witness. Naalala nyo, and to serve God. Amen? Kaya po sa paglilingkod natin, hindi lang po yung every Sunday na nandito tayo, tutugtog, sasayaw, mag-a-ushers. Hindi po yun ang totoong paglilingkod sa Panginoon. Although, yan po ay gawain dito sa church because kailangan natin may mga kikilos dito para magkaroon po ng kaayusan sa church. But, ang totoo po na paglilingkod ay sa labas. Hello? Hello po, mga kabataan, are you there? Nandyan po ba tayo? Ang tunay na paglilingkod po sa Diyos, kaya po tayo in-anoint ng Diyos, it's because may assignment po tayong lahat. Hello? Sino nandito? Taas nga yung kamay at ipalakpak sa Panginoon. Yon. So lahat po tayo may assignment. Naintindihan po ba natin? Ano po ba ang ibig sabihin ng assignment? Ang pagkakaalala ko po, ang assignment sa Tagalog ay takdang aralin. Takdang aralin. So, ang pagkakaintindi ko, kapag may takdang aralin, nakatakdang aralin. Parang ganun po, di ba? Kasi ibig sabihin, may binigay na lesson ang teacher, and then, bibigyan kanya ng assignment para i-continue mo yung pag-aaral. Para pag-aralan, amen? At ito po yung nakita ko. Kaya tayo tinuturuang mag-aral kasi doon sa matututunan natin, hindi na natin yun makakalimutan. Hello po. Hello po, hanggang sa tumanda na tayo, yung matututunan natin, hindi na po natin yun makakalimutan. Amen. Kaya nga ngayon po, gusto ko pong sundan yung topic ko last Sunday, from assignment to faithful action. Kasi po ang paglilingkod is an active verb. Amen po ba? Verb. So ang ibig sabihin ng verb, action word. Amen? Kaya po, yung ating pong action, yun po ang tinitignan ng Lord. Ngayon, ang tanong ko po, nakapag-witness na po ba tayo sa iba? Nag-witness na po ba tayo? Sino po si Jesus? Yung kabutihan po ng Diyos sa atin, na-witness na po ba natin, na ikwento na po ba natin? Hello? Yun pong testimony natin, napaka-importante ng testimony.
Alam nyo kung bakit? Sa testimony po kasi natin, doon po ma-encourage yung tao, yung mga tao sa paligid natin, kung paano ang isang katulad natin noon, na isang maruming tao, isang makasalanang tao, napatawad ng Diyos. Yun ang pinakamagandang testimony natin. Kaya po ang panalangin natin, yung mga testimony na yan, hindi yan masisira. Kasi yun po talaga ang talagang paglilingkod sa Lord, to witness and to testify. Para po kay Jesus. Kasi totoo pong buhay ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayon po, dahil may takdang arilin tayo, may assignment tayo, hinahanap ng Diyos yung mga faithful actions natin. Kaya po, dadalhin po tayo ng Panginoon sa Mateo chapter 25, verses 14 to 30. Actually, ito po ay yung tungkol po sa stewardship ng Panginoon. Kung nabasa niyo po sa Bible, pero let's read. Kung meron tayo dyan sa Mateo chapter 25, verses 14 hanggang 30, pwede po tayong tumayo at sabay-sabay po natin siyang babasahin. Okay, nandiyan na po ba kayo? So, sabay-sabay po natin siyang basahin. Ang sabi po dyan, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga dauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Sinabi din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Daging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malalaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Next. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kasing mahigpit at pinipitas niyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaanin ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako, kaya't binaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang saliping iniwan nyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lang ilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon nyo yan. Okay na po. Pwede na po tayo umupo at palakpakan po natin ng Panginoon. So malinaw po sa ating pong binasa na ito pong ating pag-aaralan ngayon. Meron pong mga ipinagkatiwala ang Diyos ayon sa ating kakayanan. Amen. Kaya po, naalala nyo nung last Sunday po, na tayo po from anointing to assignment, ina-assign po tayo ng Lord.
Amen? Na may mga tao po siyang nilalapit sa atin, may mga tao siyang dinadala sa atin, hindi lang po para makipagkwentuhan tayo sa kanila, but para ikwento natin sa kanila si Jesus, mag-testify tayo, mag-witness po tayo sa kanila. Amen po ba? Ipatotoo natin yung ginawang kabutihan ng Diyos. Amen? Ngayon dito po, ipagpapatuloy lang po natin ito para mas lalo po tayong ma-encourage. Kasi po, tandaan po natin, dito po sa binasa natin, it's all about stewardship po. Amen? Yung pagkakatiwala ng Lord. Kasi lahat po tayo dito, sabihin mo kahit bago ka lang, ngayon ka lang naka-attend, ilang weeks ka pa lang nag-a-attend, kapatid, pinapasabi ng Lord at sinasabi sa atin ng Panginoon, may assignment po tayong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment ka. Sino po dito yung mga estudyante na tamad gumawa ng assignment? Alam niyo yung, kasi nasa mindset po niya, pwede naman siyang kumopya. Kaya aagahan niya yung pasok para kumopya na lang ng answer. Pero sa paglilingkod natin sa Lord, di pwede tayong mangopya. Hello? Hindi po tayo pwedeng mangopya sa katabi. Kasi po, may kanya-kanya po tayong assignment. Amen? Tandaan po natin, sa Ephesians po, may mga gifts, may pinagkatiwalang gifts sa atin ng Panginoon. At lahat ng gifts po na yan, wala po tayong pwedeng sabihin sa Diyos na hindi ko kasi alam, wala kasi akong ganito, takot po kasi ako. Katulad ng ginawa po dyan, nung binigyan, nung pinagkatiwala ng 1,000, yung sagot niya, natakot po ako. Kaya mamaya makikita po natin kung ano po ang mga dapat nating gawin, ano po yung mga warnings, at meron din pong reward sa mga sumusunod sa Panginoon. Amen? Ano po yung gusto natin dito? Yung bawian tayo ng Lord o dagdagan pa tayo? Kasi daan nakita po natin yung konting meron siya, tinanggal pa sa kanya. Dinagdag pa dun sa meron na. Meron na nga, dun pa dinagdag yung sa konti. Kasi bakit po? Sabi ng Lord, tamad at masamang alipin. Yan pala ang tawag ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Yung mga natatakot. Kasi po, di natin pwedeng sabihin kay Lord na, hindi ako marunong, hindi ko alam. Kapatid, alam niyo po, yung testimony niyo lang ay perfect na po. Kung ang testimony niyo, kung paano kayo, sayang hindi natin pinag-testify si pastor. No po? So sa susunod, pagte-testify natin siya dito para makita niyo yung isang lumang tao, yung isang tingin ng lipunan, masama, pero binago ng Diyos. At yun ay perfect para ipatotoo natin sa tao kung paano na ang Diyos na to ay kayang magbago ng buhay. From nothing to something. Amen po ba? Kaya po dito, ready na po ba kayo? Kasi po dito po, sa atin po, no, marami po talagang mananampalataya. No po? Pag sinabing mananampalataya, naniniwala at nagtitiwala kay Jesus. Hello? Amen po? So, maraming mga mananampalataya ni Kristo, may anointing, may assignment, pero hindi sila nagiging tapat na tagasunod ni Kristo. At ito po yung nakakalungkot. Maraming nasa church, minsan punong-puno ang church, no po? Minsan nasa mega church pa yung iba, pero kung bibilangin mo yung mga faithful servants, wala pa po sa kalahati. At ito po yung nakakalungkot. Alam niyo kung bakit po hindi po tayo tinawag ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi tayo tinawag ng Lord para lang umupo at para lang po magbutas ng upuan. Tinawag po tayo ng Diyos, bata ka man, may edad ka na, wala pong problema sa edad. Kasi kung titignan natin ang Bible, kung babasahin po natin ang Biblia, marami pong tinawag ang Diyos doon. Yung iba, 8 years old lang. No po, si Josiah, meron pang isa bata, 8 years old, si David, yan, sila Timothy, mga kabataan po yan.
And even mga matatanda, sabi po ng Joel, chapter 2, pati mga matatanda, they will dream dreams. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng mga tuwiran kay Lord na hindi ko alam ang gagawin ko. It's because, sabi nga po, kaya hindi natin alam gagawin natin kasi hindi tayo gumagawa ng takdang aralin. Hindi tayo nagbabasa, kinukulang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Hello po. Andyan pa po ba kayo? Di po ako manenermon. Sasabihin ko lang po ang message ng Panginoon. Amen. Sabi po dito, hindi lahat tapat sa pagtupad ng ipinagkatiwalang ng Diyos. Kasi pinagkatiwalaan po tayong lahat. Ngayon po, ang panawagan po sa atin ng Diyos, hindi lang po natatapos yan sa pagtatalaga o sa pag-a-assign. No po? Ito ay palaging nagsisimula sa pagsunod. Sabihin nyo nga, pagsunod. Ulitin ko yung sinasabi ko lagi, susunod ka ba o susunod ka ba? Hindi sa susunod, dapat now na. Amen? Lagi ko pong sinasabi to, susunod ka ba o susunod ka ba? Wala kang choice kung hindi sumunod. Amen? Kaya po ang ang dapat siguro nating itanong, hindi yung ano ang assignment ko. Hindi natin pwede, siguro ang magandang itanong natin, Lord, ano ba assignment ko? Kung hindi, siguro ganitong magandang tanong, no? Paano ko po tutuparin yung assignment ko? Kasi lahat po tayo may assignment, kaya wag mo nang itanong anong assignment mo. Ang itatanong natin sa Lord, paano ko po ba yan gagawin, Lord? Tulungan niyo po ako at turuan niyo po ako. Amen po ba? Kaya po dito ang focus po natin, anuman ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ito ay hahanapan niya ng bunga. Ulitin ko po, may pinagkatiwala at ito po ang truth. Hahanapin ng Diyos ang bunga pagdating ng tamang panahon. May perfect time. Bawat isa po sa atin dito, hahanapan ng Diyos ng bunga. Ito po kasi yung sabi ng ibang Bible scholar. Bawat isang mananampalataya may numbers ng dapat maligtas. Halimbawa, si Ma'am Lani, meron po palang 20 na dapat maligtas na naka-assign sa kanya. At hindi niya ginawa o hindi niya ikinalakal yung binigay sa kanyang gifts ng Lord, yung pinagkatiwala sa kanya. So dadating yung panahon, susulit siya sa Panginoon, hahanapin po sa kanya yon. Hello po, mga kapatid, naiintindihan po ba natin? Bawat isa po sa atin dito may numbers na dapat ma-save kung ito po ay gagawin natin. And this is our assignment. Amen po? Kaya po, hindi yung ano ang assignment ko, kung paano ko po ito magagawa, Panginoon. So, ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hahanapin niya ang bunga nito, kaya ang pagsunod sa Diyos ay napakahalaga sapagkat dito natin nasusukat ang katapatan natin sa Kanya na tumawag po sa atin. Dito po natin masasabi kung gaano natin kamahal ang Diyos. Kasi kung paano natin sinusunod at tinutupad po yung mga pinagagawa ng Diyos, pwede nating masabing, I love you, Lord. Kasi dami nagsasabi, mahal kita, Panginoon. Pero tanungin mo, mula nung dumating siya sa church hanggang up to now, wala naman siya naisama, kundi yung sarili niya lang. Hello? Even yung nanay niya o yung tatay niya, wala pa din. Yung mga kapatid niya, wala pa din. Kapatid, wag tayong madamot. Dahil ang salvation ay pinapamahagi. Pinapamahagi. Di po yan sinosolo. Dahil po, ang kaligtasan po ay individual. Hindi po yan, ano yung tawag doon? Lahatan. Kunyari, yung sa isang bahay may isang save. Hindi po yan pakyawan, masasave po yung isa. Kasi everybody po meron tayong soul. Amen? At kailangan po ng tagapagligtas ng lahat ng kakilala natin. Si Jesus po ang tagapagligtas. Tayo po ay mga instrumento ng pagliligtas ng Panginoon. Kung hindi po din tayo sa mga nagtiyaga sa atin, wala din po tayo dito. Kaya yung mga sumunod sa Diyos para tayo makarating dito,
may mga reward na po sila sa Lord niyan. And tayo po, naghihintay ang Lord sa atin. Kailan po natin gagawin yung assignment natin? Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, dapat now na. Amen? Now na. Kaya bakit kailangan natin maging tapat sa pagsunod sa Diyos? Una po, ito po yung punta na tayo sa natin, sa body. Bakit natin kailangan maging tapat sa pagsunod sa Diyos? Una kasi, na-receive na natin yung assignment. Tinanggap na po natin. Hello? Sino yung nakakaalam na tinanggap niya na yung assignment niya kay Lord? Kapatid, uulit-ulitin ko po sa ating lahat. May assignment po tayong lahat. Ngayon ka lang umattend, 1 taon ka pa lang umattend, 3 months ka pa lang umaattend, kahit gaano katagal, sinasabi ng Lord, meron po tayong assignment sa Kanya. At ang assignment na yan, hindi natin pwedeng kopyahin sa kaklase natin o sa kapwa mananampalataya natin. Kasi magsusulit tayo lahat kay Lord. At ang Diyos, sabi ko nga, all-knowing God, nakikita niya po tayong lahat kung gumagawa at hindi gumagawa. Amen. Kaya po, una po dito, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo yan, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Na-receive mo yung assignment mo. Amen. Sabi ng verse 14, doon sa binasa natin kanina, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa kwentong ito. So, parang ini-illustrate ni Jesus na ang kingdom of God o ang paghahari ng Panginoon ay maitutulad doon sa mga ipinagkatiwala ng Diyos ayon sa ating kakayanan. Alam ng Lord kung ano yung kaya nating gawin at hindi nating kaya. Kaya hindi tayo bibigyan ng Diyos na mga assignment na hindi mo kayang gawin, kapatid. Hello? Huwag kang mag-alala kung hindi mo kaya, hindi ka bibigyan ng Diyos. Pero kaya nga sabi niya dito, binibigay niya lang yung, sabi dito pinibigyan niya, ano ba yun? Balik natin sa nakaraan. Yung sa verse, binibigyan niya tayo ayon sa ating kakayanan. Amen? Ayon sa ating kakayanan. Kaya kung ano yung kaya mo, yun po yung ibinibigay sa atin ng Lord. No po? So, sabi niya dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Dito po sa parable of talents, no po, dito sa binasa natin, pera pa nga po yung sinabi dito. Pera. Amen? Pwede yan God's money, pwede po yan mga talents, no po? Iba't iba na may mga, tandaan po natin, pera man yan, talento man yan, ministry man yan, lahat po yan pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Asawa mo man yan, mga anak mo yan, pinagkatiwala po sa atin lahat yan ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po, dito po sa word na pinagkatiwala niya, ito po yung ibig sabihin doon na stewardship. Meron po tayong pananagutan, meron po tayong responsibility in every assignment po na binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Alam niyo po yung word na responsibility? Hello? Ang word na responsibility, ito po yung responsable ka sa mga may pananagutan tayo doon sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Kaya po dito po, ang stewardship po ay ang pananagutan. Ito po yung ibig sabihin ng stewardship. Ang pananagutan ng isang katiwala sa ipinamahala sa kanya sa mga bagay na hindi niya pag-aari, ngunit pinagkatiwalaan siya ng may-ari nito. Yun pala ang ibig sabihin ng stewardship. Amen? Kaya yung pananagutan natin, meron po tayong pananagutan dahil may nagtiwala sa atin. So dapat yung pinagkatiwala sa atin, dapat alam po natin siyang palaguin. Dapat alam natin siyang, binigyan ka na nga lang eh. Parang ganito lang po yun eh. O sige, bigyan kita ng puhunan, palaguin mo. No, binigyan ka na nga ng puhunan, wala ka ng puhunan, ang gagawin mo na lang, talent mo na lang, paano mo palaguin yun? Yung isa, kinalakan niya kagad.
Ginamit niya kagad. At tumubo, masipag, sabi ni Lord. Sabi ng binasa natin, masipag at tapat na alipin. Kasi yung 5,000, tumubo pa siya ng 5,000. Amen? Yung 2,000, tumubo pa siya ng 2,000. Yung nakakalungkot, isa na nga lang ang binigay sa kanya, tinago niya pa. Ano ibig po sabihin dito? Kapatid, meron kang talent. At yung talent na yan, hindi mo yan ginagamit. Nakatago. Kasi nahihiya ako. Kasi natatakot ako. Kasi, yung alam mo yun, alam mo na may binigay sa'yo ang Lord. Yung mga madadaldal dyan, yung mga marites. Sino dito yung mga marites? Yung totoo. Alam mo ba? Alam niyo mga kapatid, gift po yan, pagiging marites. Hello? Ito po yung sasabihin ko sa inyo, ito po yung totoo. Ang pagiging marites po, gift po yan. Isa kang evangelist kapag marites ka. Kasi dapat ang ipinagkukwento mo, si Jesus. Amen? Ang kinukwento mo si Jesus, hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kaibigan mo. Hindi yung kakilala mo. Ikwento mo si Jesus. Yun ang totoong marites. At yung mga marisol, yung mga sulsol, sige na, atid ka na sa church. Yun po ang marisol. Amen. Sulsulan mo umaten sa church. Yung mga nanlalamig, sulsulan mo umaten sa church, bumalik sa church. Pero paano? Kung alam mo kung anong gifts mo, tapos ayaw mong ilabas, di ba? Alam niyo po yung pigsa? Alam niyo po yung pigsa? Di ba po, hanggat hindi lumalabas yung mata, kirot-kirot niyan, ang sakit. Pero pag nailabas na, nagiginawahan po, di ba? Gumagaling. Ganyan din po yung gift sa inyo ng Lord. Kapag kinikim-kim nyo, tinatago nyo yan, masakit yan, mabigat sa loob yan. Kasi bakit? Hindi ka magamit-gamit ng Lord. Hello? Meron pong binigay si Lord sa atin. Amen? Kaya po dito, sabi nga po dito, lahat ng meron tayo dito sa lupa, hindi natin yan pagmamayari. Yung asawa mo, yung anak mo, sasakyan mo, bahay mo, anumang meron tayo dito, pinagkatiwala lang po ng Lord yan. Amen? Hindi tayo owner. Kasi minsan akala ng tao, ownership. Iba po ang ownership sa stewardship. Amen? Hindi tayo mga owner. Tayo ay mga steward. Amen po, steward. So, kapatid, yung mga nagsasabing, akin to, sasakyan ko to, bahay ko to, asawa ko to, anak ko to. Yes, totoo, pero pinagkatiwala lang ng Diyos. Kapag yung mga yan, pinagdadamot natin yan. Naku po, nakakatakot po yun kasi baka mawala isang araw. Amen po? Kaya po dito po, para maintindihan natin, di tayo owner. Tayo ay mga good steward po ng Panginoon. At ang good steward, ang steward po, sa Greek word po ay oikonomos, na ibig sabihin po, tagapamahala ng sambahayan. No? Sa literal po na salita, tayo ay mga manager. Hello? I-manage po natin ng ayos, i-manage natin ng tama yung mga pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Kaya po dito po, sabi nga po dito, ang good stewardship po ay tagapamahala ng mga ari-arian na pwede nating pagdesisyonan para po sa kapakanan ng may-ari. Pero lagi natin tatandaan na accountable po tayo palagi doon sa pinagkatiwala sa atin. Pwede po nating gawin. Pwede nating desisyonan kung anong gagawin natin dyan. Amen? Pero tatandaan natin yung word na accountability. Kasi accountable po tayo sa lahat ng to. Sa lahat ng meron po tayo ngayon. Amen? So may master tayo sa langit.
Siya po yung nagkatiwala sa atin. At pananagutan natin sa Kanya. Lahat ng assignment natin na hindi natin ginawa, hahanapin po sa atin yan ng Diyos. Amen? Kaya po dito po, ang stewardship of creation, no, binigyan tayong mga tao ng responsibilidad na pangalagaan ng lupa. Mababasa natin sa Genesis yan, no? Sabi maging manager tayo till the land, sabi po ng Yahweh, no po, kay Adan. Pagyamanin nyo ang lupa. Yun po ang utos. Kung may binigay sa atin ng Diyos ngayon, ano yung talent, ano yung meron ka, ano yung kabuhayan mo ngayon, ano yung meron ka ngayon, palaguin mo yan, kapatid. It's our responsibility. Accountable po tayo dyan. Hahanapin po ng Lord sa atin yan. Especially yung sinasabi ko po kanina na merong mga pinagkatiwalang tao sa atin. Hahanapin po yan ng Panginoon sa atin. So po, ito po yung tinatawag na stewardship of talent. Dito po sa binasa natin, pinagkatiwalaan tayo ng mga talento, may mga darating po na accounting sa bandang huli. Yung accounting, magbibilang po ang Diyos, hahanapin sa atin yan. Kaya po, pati yung time, treasure, and talents, di ba? Yung tatlong T. Alam po ba natin tatlong T? Time, treasure, and talent. Hindi natin pwedeng solohin yung pera, di natin pwedeng isolohin yung oras natin, paano natin ginagamit. Ito po maraming sablay pagdating sa time. Kaya sabi nga ni Pastor, ni Brother Larry, na sabi niya, iiwan niya. Kunyari, ang usapan, ganito, 9 o'clock, dumarating siya ay 9:30 na. Iwan na yan. Amen. Tama naman po kasi yun. Pinagkatiwala sa atin yung oras. Amen. So talagang dapat natin i-manage yung oras. Manager tayo. Amen po ba? Pinagkatiwalaan tayo. Sabi nga po dun, ginawa tayong mga manager ng Diyos. Kaya po sa time natin, paano natin i-manage? Yung treasure. Ito yung mga meron tayo ngayon. Pera, kayamanan, sasakyan, bahay, pamilya, paano po natin yan pagyayamanin? Paano natin palalaguin? So po, and yung talent, ito yung talent. Kung ikaw po ay magaling magluto, pinagkatiwalaan ka ng Lord sa pagluluto, so paggamit mo yan sa church. Kung ikaw naman po ay madaldal, pinagkatiwalaan ka maging evangelist. No po? Yan. So kung ikaw naman ay mahilig sa music, pinagkatiwalaan ka ng Lord tumugtog, umawit, so paggamit mo kay Lord. Kung dati, kung pinagkatiwalaan ka ng talent sa pagsayaw, then sayawan mo si Lord. Amen. Marami pong gifts na binigay sa atin ng Diyos. No po, kaya po, iyan po yung tinatawag na stewardship of time, treasure, and talent. Kaya po ang stewardship po, hindi po siya owner recognition. Kung hindi po ito po ay magkaroon tayo ng responsible management. Dahil tayo ay mga katiwala ng Diyos, kaya dapat meron po tayong faithful obedience. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Nandito pa lang tayo sa 1. Inassign po tayo ng Lord. May assignment po tayo. Meron tayong tinanggap. Pangalawa po na dapat nating makita. So, pangatlo po, paano po natin tutugunin yung binigay sa ating pagkatiwala ng Lord? Paano tayo magre-respond? No po? Tandaan po natin, stewardship is real. Totoo po ito. Di po to kwentong barbero lang. Ito po ay biblical truth. Ito po ay aral po ni Jesus. Kaya po dapat po nating sundin. Kaya how do we respond? Paano po tayong magre-response dito po sa tinanggap nating assignment kay Lord? No po? Tayong mga tinawag ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng maraming bagay. So paano po natin yan ikakalakal? Paano po natin yan susundin? No po, kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong babaliwalain yung assignment mo. Gumawa ka ng assignment mo.
Amen po ba? Kaya po dito po, walang exempted. Hello? Sabi ko kanina, bata ka pa, matanda ka na, hindi po tayo exempted. Lahat po tayo may assignment kay Lord. Amen po? At sabi nga po dito, agad nilang ginamit sa negosyo o ipinangalakal. So, dapat po, dahil meron po tayong inassign sa atin ng Diyos, dapat po ang pagtugon po natin, hindi delayed action. Dapat agad-agad, immediately. Amen po ba? Hindi bukas na lang, Lord. Diba yung kwento ko po sa inyo na merong isang kabataan, tinawag siya ng Diyos. No po? At sa kanyang kabataan, sabi niya, mag-aaral muna ako, Lord. Dahil tinawag siya ng Lord, mag-aaral muna po ako. So, pagkatapos ko na lang mag-aral. Tapos na siyang mag-aral, tinatawag siya ulit ng Lord. Ano sabi niya? Mag-aasawa muna po ako. So, nag-asawa siya, inayaan siya ng Lord. Nung nakapag-asawa na siya, nagkaroon siya ng anak, tinatawag siya ulit ng Lord. Ano sabi niya? Palalakihin ko muna yung mga anak ko. So, nung nakatapos na yung mga anak niya, at ano na siya, may edad na, sabi niya, Lord, maglilingkod na ako. Ano sabi ni Lord? Kung kailan ka tumanda, tsaka ka maglilingkod. Ibig sabihin lang po, okay naman sa Lord yun, no? Kahit na may edad na tayo maglingkod. Kaya lang, ang dami niyang sinayang na panahon. Na dapat sana, yung panahon na tinatawag siya ng Lord, marami na siyang nagawa para sa Panginoon. Anyways po, utang natin kay Lord lahat. Sabi nga po kanina nung nagpatotoo dito, maraming ginawang kabutihan sa atin ng Lord, kaya dapat suklian po natin. Alam niyo po yung pagtanaw ng utang na loob, sa umpisa parang pagtanaw ng utang na loob eh. Ako po ganun yung karanasan ko kasi. Dahil naramdaman ko na mahal ako ng Diyos, na kahit ganun ako, pinatawad ako ng Diyos, niyakap ako ng Panginoon, naramdaman ko yung, sabi ko, nahihiya ako kay Lord kung hindi ako magsiserve. So parang pagtanaw lang na utang na loob. Pero as soon na habang tumatagal po ako sa paglilingkod sa Lord, hindi na po utang na loob yung nararamdaman ko eh. Pagmamahal na sa Diyos. Kasi kung babalik-balikan mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo, makikita mo yung ngayon ka, tapos lingunin mo yung noon ka, ang layo na po ng pagitan. Bakit hindi mo mapapasalamatan ng Diyos? Paano mong hindi mamamahal ang Diyos? Amen. Kahit na sa kabila ng binago ka na niya, tapos babalik ka ulit sa kasalanan, papatawarin ka na naman niya, babalik ka na naman sa kasalanan, papatawarin ka na naman niya. Ang Diyos ganun po eh. Second chance, third chance. Pag bumalik tayo sa Lord, tinatanggap tayo at kung paano tayo minahal ng Lord, ganun pa din yung pagmamahal na binibigay niya. Paano natin hindi mamahalin ng Diyos? Amen? Kaya po, alam niyo po, yung mga taong, sabi nga dito sa Bible, yung mga taong pinatawad ng malaki, ganun din sila kalaki magmahal sa Panginoon. Pero yung mga pinatawad ng konti lang, parang wala lang. Hindi nila maramdaman. Kasi bakit? Hindi naman sila ganun kasama noon. Kaya po, alam niyo po, yung mga katulad kay Mary Magdalene po, dahil malaking kasalanan po yung panatawad sa kanya, ganun na lang siya magmahal sa Panginoon. Pero si Pedro, sabi niya, kanina pa ako dito hindi mo nga hinugasan yung paa ko. Pero itong babaeng to, mula pagpasok niya, lahat yung luha niya, yun ang pinanglinis niya sa paa ko at pinunasan ng buhok niya. Amen po ba? Ganun po ang hinahanap ng Lord. Kasi kung mahal po natin ng Panginoon, susunod po tayo sa pinapagawa niya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, susunod ka ba o susunod? Amen. So yan dapat ang respond natin sa Panginoon, susunod. Amen. Walang delayed action. Wala pong negotiation. Lord, sige, susunod ako pero dapat ganito. Hindi po pwedeng i-negotiate. Amen po ba? Hayaan mo ang Lord ang mag-reward. Anyways po, si Lord ang mag-a-assign kung saan tayo i-assign. Kung anong ipapagawa niya sa atin. Hindi pwede tayo mamili. Lord, gusto ko maging worship team. Tapos naman, yung boses naman, papuntang
Bawa, ang tono papuntang norte, tapos siya naman papuntang south. Di ba po? Nagigets niyo ba yung gusto ko sabihin? Hindi ka pwedeng mamili. Eh Lord, gusto ko lang maging dancer lang eh. Ayokong maging evangelist. Kapatid, dapat sabay po yun. Kasi kahit sumasayaw ka, kahit umaawit ka, dapat sinishare mo si Jesus. Amen. Hindi natin pwedeng ikahiya. Eh, nahihiya ako. Kaya ang daming Kristiyano, secret lang. Hindi halata. Ay, Christian ka pala? Opo, matagal na. Hindi kasi halata. Ba't hindi halata? Eh, never siya nag-share. And yung buhay niya, kasi katulad lang din ng sa mundo. Amen? Kaya hindi halata. Ngayon po, ipahalata natin. Amen po ba? Kasi ang mga Kristiyano madadaldal. Amen? Praise the Lord. Letter C. Ito po yun. No po? Kanina, binigay na yung assignment. Paano tayo sasagot? At ito po yun. May warning. Yung tinatawag na rejection. Hindi natin pwedeng i-reject. Amen? Lord, ayoko. Ayoko po mag-mission. Ayoko po mag-share. Ayoko po mag-serve. Alam niyo po, ito yung sabi. Ano yung sabi doon sa verse 20, yung natakot ako. Kaya hindi niya pinangalakal. Kasi nandyan na, dumating na yung pagsusulit. Lahat umarap, yung pinagkatiwala ng 5,000, tumubo ng 5,000. Yung pinagkatiwala ng 2,000, tumubo ng 2,000. Yung binigyan ng 1,000, natakot siya, kaya tinago niya. Ibinaon sa lupa. Kaya binalik niya, isa lang din. Walang kasama. Ano sabi ni Lord? Buti na lang, sana nilagay mo sa bangko, tumubo pa yan. Tama po, di ba? Kapatid, yung talent mo. Ano pong gagawin? Natakot po ako, nahihiya po ako eh. Yung crush ko nandyan, kasi po nahihiya ako mag-serve. Ano po? Sabi ni Brother Larry, naalala ko yung patotoo niya, mag-pray ka. Eh siya, nambibigla. Buti dito, ina-assign eh. Siya hindi, nambibigla po yan. Sabi niya, sister, ikaw ang ganun po siya. Ano po, pastor, ano sabi niya pag umayaw? Next time na lang. Ano po sinasagot niya pag next time na lang? Di ba po? Kasi, di tayo pwede talaga mag-next time na lang. Rejection po yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi po, hindi naman po naghintay ang Lord sa atin. Although inintay pala tayo ng Lord na makakilala sa Kanya, kaya lang po, kailan? Kapag huli na po ba ang lahat, tsaka po ba natin siya paglilingkuran? Katulad ng kaninang illustration ko sa kwento po, na matanda na siya, sabi niya, Lord, pwede na ako mag-serve. Ngayon pang matanda ka na, diyan ka magsiserve. Samantalang noon, ang habang panahon na tinatawag kita. Huwag po nating antayin na malate, na baka dumating na si Lord, hanggang ngayon, hindi ka nagagamit ni Jesus. Amen? Di natin alam kung kailan dadating ang Lord, pero ang alam ko lang, biblically, at sa mga nangyayari po sa panapanahon, hindi na po matagal. Malapit na. Jesus is coming very, very soon. Amen? At nasaan hahanapan ka ng Lord? Nasaan yung pinagkatiwala ko sa'yo? Ay Lord, di ko po alam na may pinagkatiwala ka pala. Hindi natin pwedeng isagot yan sa Panginoon. Hindi natin pwedeng i-reject ang assignment natin sa Lord. Hindi dahil yung natakot dito, hindi dahil kulang siya Hindi dahil wala siyang talent kasi meron naman Alam niyo, yung nakita ko po dito, mali yung pagkakilala niya kay Jesus. Hindi tama ang pagkakilala niya kay Jesus. Akala niya si Jesus, Savior niya lang. Hindi niya ginawang Panginoon. Kasi pag Panginoon, sinusunod yung sinasabi ng Master. Amen? Pero kapag tagapagligtas lang, ang liit naman ang tingin mo kay Jesus. Palagi lang tagapagligtas.
niligtas. Pero kung master po ang tingin natin sa Kanya, Panginoon na mataas po sa atin, kung ano pong ipapagawa niya sa atin, hindi tayo tatanggi. Yes, Lord, and Amen lang ang sagot. Amen. Ito po yun. Ano ba ang nagiging dahilan ng hindi pagsunod sa Panginoon? Yung kakulangan ng faithful action. Isa po sa nakikita ko yung fear of people. Yung masyadong mahiyain. Pero isa tayo dito eh. No? Papasok pa lang sa pinto, pag nakita niya kami dito, tagong-tago po siyang ganyan. Tagong-tago, hindi siya makaharap sa tao. Takot sa tao. No po? Ito po yung isa sa nakikita ko na fear of failure. Yung fear of people, yung kawalan po ng action. Mga takot sa tao. Kaya paano kang haharap sa tao kung natatakot ka sa tao? At isa pa sa nakikita ko, takot po sa rejection. Ako po na-reject na po ako eh. Twice po yata yun. Mag-share po ako, tapos hindi pa nga ako tapos mag-share, meron na silang pambato. So parang ako naman, distracted. Siyempre malungkot na po kasi na-reject. 2 beses po ako na-reject. Sabi niya, bakit? Sabi nga nun, nakita mo na ba? Nakita mo na ba yung langit? Nakarating ka na ba doon? Bakit mo sinasabing may langit? So pag ganun pa lang, rejected na kagad ako kahit may sinasabi pa ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, patunayan mo. Pakita mo sa akin yung taong nakapanik na sa langit. Ganun po siya. So reject agad. Kaya minsan, ito po yung fear ko. No po, kapag lalapit ako sa isang tao, hanggat hindi ko po siya nakakapalagayang loob, hindi ako makapag-share sa kanya. Amen? So ito po yung nagiging dahilan ng kawalan ng action. Pero wag po sana itong maging dahilan para hindi na tayo mag-share sa word ng Lord. No po? Isa pang nakikita ko pong kakulangan ng faithful action, yung takot sa responsibilidad. Ayaw niya maging responsible sa isang bagay. Gusto niya lang, ayan lang, umattend lang, makinig lang, pero ayaw niya na bibigyan mo siya ng responsibilidad. Takot siya doon. Kasi baka hindi niya magawa. Pero alam niyo kapatid, ang gabay naman ng Lord, ang habag naman niya, ang ano tawag dito, yung biyaya naman niya nandiyan. Amen po. Kaya hindi tayo, sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Amen. Huwag tayong matakot. And lastly po, eto po yun. Meron tayong pananagutan sa Panginoon. Amen. Darating ang pagsusulit, yung binasa natin kanina sa verses 19 to 27. May panahon ng pagsusulit. Hanapin po sa atin talaga ng Panginoon. Sabi niya nga sa verse 39, pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at pinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang pinagkatiwala sa kanila. So, tandaan natin mga kapatid, may takdang panahon ng accounting ng Lord. Amen? Magsusulit po tayo sa Kanya. Hindi pwedeng tanungin, bakit konti lang? Hindi naman po tatanong sa atin ng Lord yun. Ba't konti lang yan? Hindi po itatanong sa atin ng Lord yon. Ang tanong sa atin ng Lord, pagdating ng panahon, naging tapat ka ba sa mga pinagkatiwala ko sa iyo? Amen po. Kaya po, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang sabi dito, ang katiwalay dapat maging tapat. Ayan po, nandiyan po pala. Ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Amen po ba? Ngayon, church, are we willing to be faithful sa Panginoon? Amen? Kasi po, isang panahon, merong reward. May mga rewardings po, no? Ito ang bunga ng magiging katapatan po natin sa Lord. Meron tayong mga crowns. Meron tayong tatanggapin. Alam niyo po, ang isa sa inaasam-asam ng mga Kristiyano, yung sasabihin ng Lord, well done, my good and faithful servants. Amen? Hindi yung tamad at masamang alipin. Itapon yan. Akala natin, walang parusa yung mga tamad. Sa Revelation, mababasa niyo po doon,
isa sa mga kandidato sa impyerno, yung mga tamad na alipin. Akala po natin safe na tayo dahil na kay Jesus na tayo, tinanggap na natin siya, nag-a-attend tayo sa church. Ang tanong sa atin, ilang silya na yung binutas mo? Hello? Alam niyo po, basahin niyo ang Bible. Sabi sa Revelation, no po, ang isa sa number 3, sa number 3 po yun isa sa mga kandidato sa impyerno, yung na-born again, pero tamad. Pupunta pa din sila doon. Akala mo langit na nasilat pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Dito natin maiintindihan. Bakit sinasabi sa Timothy, huwag pakakainin ng tamad. Nabasa niyo ba yon? Sabi ng Bible, huwag pakakainin ng tamad. Ibig sabihin doon, ang pagkakaintindi ko doon, hindi talaga binibless ng Lord ang mga tamad na tao. Kasi nga tamad. Sabi ni Lord, itapon yan sa nagngangalit na apoy. Amen. Kaya po tandaan natin na kapag tamad po tayo, meron po talagang warning yan. At may mga reward po ang mga good and faithful servants. Sabi nga ng Lord sa verse 21 and verse 23, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin, at dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala ko sa iyo, pamamahalain kita sa iba ko pang mas malaki pang halaga. Kaya po, makikita natin ngayon, bakit mayaman na sila, pinagyayaman pa ng Lord? Because masipag sila at tapat na alipin ng Panginoon. Amen? Di sila naging maramot, di sila naging sakim. Lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa kanila, pinagtatrabaho nila or pinangangalakal po nila. Kaya ito po yung bunga ng faithful action. Merong commendation. Si Lord mismo yung magpupuri sa'yo. Pupurihin ka ng Diyos. Well done. Imagine mo, si Jesus, well done, my good and faithful servant. Kino-commend po tayo ng Panginoon. Napakasarap naman pakinggan. Pero wag lalaki yung puso natin, kundi papuri pa din sa Panginoon. Amen po ba? And commission. Iko-commission po tayo ng Lord. Mas malaking pananagutan kasi napagkatiwalaan tayo sa maliit na responsibility, pagkakatiwalaan tayo sa mas malaking responsibility. And lastly po, yung tinatawag na celebration. Yes, meron pong awarding. Tan-taran, tata. Paano ba yung tugtog na, ng graduation? Tan-taranan. Thank you po. Amen. May celebration po. May honors. Amen po ba? Amen. Yung mga estudyante na school bukol, ay hindi nila hinahanap yung reward. 'Di ba? Yung kontento na sila, ma, baon ko. Tapos pag alis, hindi naman papasok. Mga cutting classes, hindi po tayo dapat ganun kay Jesus. Ano po? Lord, sana yung blessing. Tinanggap yung blessing, tapos hindi naman ginawa yung pinagagawa ni Lord. Amen po ba? Kaya po dito po, sinasabi sa atin ng Lord, ito po ang message sa atin ng Lord. Amen? Ang katapatan sa maliit ay simula sa mas malaking bagay na ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. He is the God of increase. Amen po? The God of increase. I-increase niya po tayong lahat sa mga pinagkatiwala niya if magiging faithful servants po tayo. Kung tayo po ay action sa mga konting pinagkatiwala sa atin ng Lord. And as my conclusion po, God's anointing ay starting point po ng ating assignment. Amen? Kaya po, hinahanapan tayo ng Lord. Kaya ito po yung masasabi ko, dapat maging faithful in action po tayo. Tayong lahat. Hindi tayo tinatanong kung gaano tayo katalented. Hindi tayo tinatanong ng Lord kung ano ang meron ka. Ang tinatanong ng Panginoon sa atin, kung gaano tayo katapat. Amen? Yun po yung hahanapin sa atin ng Lord. Kaya, ang anointing to assignment to faithful action, you have received your assignment,
you are required to respond. No po? Um, yung respond po natin, ire-reward po yan ng Panginoon. Kaya binigay ang assignment para gawin natin ng may katapatan at pagsunod sapagkat ito ang sukatan ng ating pagkilala sa Panginoon. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church.